A big hand, please, for Mr. Alfred Lima. Hello, good evening, everyone. Okay, by the way, I'm Mr. Alfred Lima from Cataluna, Pequeño, Davao City. Sino po yung may acid reflux kanina, tas kamay, huwag mahiya, matutulan? Wow, ang dami. Okay. May share tayo niyo ba? Hello, Mike Tess. Okay. May share lang ako sa inyo. 2 years ago, nagkaroon ako ng acid reflux. Hindi ko talaga maisip kung anong klaseng sakit ang dumako sa sarili ko nung time na yun ba. Parang naiyak ako. Sabi ko sa Panginoong Diyos, sabi ko, Lord, kung may plano ka sa buhay ko, Lord, kunin mo na lang ako, Lord, huwag mo na lang ako pahirapan. Kasi hindi ko talaga maintindihan ang sakit na yun ba. Yung dito ko na part dito sa chest ko, parang ang init talaga. Hindi ko talaga maintindihan kung anong klaseng sakit yun ba. Yun wala heartburn. Nagkaroon ako ng heartburn. Tapos sabi ko sa sarili ko, habang tumatagal, umakyat yung acid, papunta dito sa lalamunan ko, naging GERD. Yun ang pinaka-worst talaga sa buhay ko. Hindi ko talaga maintindihan. Dati, connected ako ng isang telecom company. Bali ako yung PS nila, yung project supervisor. So, nasa field ako palagi ba? Kami yung nag-direct ng poste dyan sa gilid ng kalsada. Tapos kami yung nag-install ng mga cable wires doon sa poste. Apektado lahat sa trabaho, sa acid reflux. Ang masakit pa nun, tuminto ako sa trabaho ko nang dahilan sa acid reflux. Kinabukasan nang pumunta ako sa doktor ko, nagpa-check ako ba? Nagpa-check ako sa yung pylori test, nagpakuha ko ng dugo. Baka may daw, gas-gas ko yung itutak ko. Tapos, baka may ulcer daw ako. Nag-check pa din ako sa cholesterol ko, yung sa chest ko, nagpa-ECG, yung sa lungs, nagpa-x-ray. Actually, awa ng Diyos, wala talagang brain news. Negative talaga lahat. Kaya sabi ko sa doktor ko, Dok, ano po ba talaga itong sakit kong ito? Sabi niya sa akin, may acid reflux daw ako. Tapos, binigyan niya ako, yung resita niya, binili ko lahat yung gamot na yun. Basta natandaan ko lang nung time na yun, may omeprazole, pantoprazole. Ewan ko lang kung nakarelate ko yan yung may acid reflux. Tapos may Gaviscon pa, may Algina pa. Tapos ang prescribe ng doktor sa atin is 3 times a day lang, pero hindi ko talaga sinunod yun. Inom lang talaga ito ng inom. Kasi andito ko sa dibdib ko, ang sakit talaga. Hindi ko talaga maintindihan. Ang gusto ko lang, na mawala talaga yung sakit. Yung time na yun ba. Sabi ko kay Lord, bigyan mo ako ng sign, Lord, kung anong dapat kong inumin para sa sakit kong ito. Tapos habang tumatagal, napektado na lahat, pati yung yung pagkain ko. Dati ang kain ko na masarap, hindi ko na talaga makain. Biruin nyo dati ako, nagtimba ako ng 66 kilos down to 59 kilos. 7 kilos talaga ang wala sa akin. Kasi yung pagkain ko hindi na kasi normal eh. Umaga, maliit na kanin, isang itlog. Tanghali, ganun pa rin. Maliit na kanin, isang itlog. Tapos, pag ako oatmeal na naman ang kinakain ko, sabi ko kamo sa sarili ko, labaw ko may nag-diet na po So, wala talaga. Tapos dumating din ang time na yun, sa pamilya ko, nakakado na rin. Yung magandang relasyon namin, nawala na. Wow. Kasi, mainit talaga ang ulo ko. Maliit lang yung salita na hindi ko talaga gusto. Nati-trigger yung tapos big deal talaga sa akin yung time na yun. Ang gusto ko lang, magkulong ako sa kwarto, isip lang ng isip, wala namang inisip na maganda, ganon. Dumating ang time na yun, itong misis ko, may pinapainom yan siya sa akin, sabi ko, kakuha na naman yan. Kasi hindi kasi ako mahilig mag-inom ng mga synthetic na gamot. Sabi niya, inumin mo ito. Kasi ito yung, ininom ni Uncle Rico, maayos na daw yung acid reflux.
Kasi yung uncle niya, tsaka yung auntie niya na nurse, at the time na yun, nandito sila sa Pilipinas nagbakasyon. Yung auntie niya na nurse, mahilig kasi magdala yun ng mga vitamins galing sa US. Tapos pagdating dito, binibigay niya sa mga pamangkin niya. Sabi ko, uy, galing US to sige, kag-take ako. Pero yung misis ko, hindi talaga alis niya sa tigiliran to. Baka ayaw ko daw inumin. Kasi hindi kasi ako mahilig uminom ng yung mga synthetic na gamot. Tapos, inom ako ng umaga, tanghali, gabi. Tapos 3 times a day ko yun na inom. Hanggang nakaubos ako ng 15 capsules, nung time na yun, parang maganda yung pakiramdam ko. Nawala yung acid reflux ko. At saka yung iniindan kong sakit na yung maghinga ka ng malalim, ang sakit nawala. Kaya sabi ko kay Mrs. Kumi, punta tayo kinakang Kumi. Bakit man? Bilhin natin yung gamot na to ba? Baka meron pa siya. Siya bakit kung maganda kasi sa Kumi, pakiramdam ko. Siya ganun ba? Yun pala, hindi pala totoo yun. Nililing lang niya ako ng misis ko ba para uminom. Ang totoo pala yun, my friend siya, hindi ko alam kung saan siya connected. Dito pala sa Gapgar. Sabi mo, Maribik. Nakita ko yung lalagyan niya. Sabi ko talaga kay misis ko, ito ba yung lalagyan ni Kumi? Sabi niya sa akin, oo. Kaya pala, magandang na to May probiotic pa, may prebiotic pa, may postbiotics pa. Sabi ko wow. Kaya pala. So, continuous ko yan ininom. Hanggang naubos ko yung isang bote, 30 capsules. Doon talaga, sabi ko sa sarili ko, Lord, ito na siguro yung hinihingi kong sign na kung anong gamot na pwede kong ininom. Kaya sabi ko sa sarili ko, walang halong biro ito. Maniwala kayo sa hindi. Nawala talaga yung acid reflux ko at year ko. Nang dahilan sa Gapgar. Nakitohan. Kaya, salamat ako. Wala, hindi ko talaga maisip talaga sa sarili ko. Panay, pasalamat ako. Lalo na sa company nito. Sa totoo lang. Lalo na kay Sir Shane. Sir, thank you talaga, sir. Sa pag-share mo nito sa gamot natin, sir. Marami pang tao matulungan, sir. Ng yung karamdaman pareha sa akin. Sa totoo lang. So, sa atin dito nga, nandito ngayon, i-share nyo sa kamag-anak nyo, kaibigan nyo, sa pamilya nyo. I-try mo lang, walang mawala sa inyo. Ako na nagsabi sa inyo, 100% nawala talaga yung acid reflux ko. At saka, ano sabi ko lang, basta lang that we got you. Thank you, maraming salamat po.